kapwa mo, sirain mo ang kapwa mo. Eh, nasa totoo ka ba niyan? Wala ka sa katotohanan kapag ganyan ang ginagawa mo. Sapagkat ang nasa katotohanan, nagtutulong para lalo pang lumago ang kabanalan. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? At yan ang palatandaan na mabuti ang ginagawa. Nagtutulong-tulong para lumago, lumawak ang pakikipagrelasyon sa Ama. Hindi nang wawasak, hindi naninibag. Paano kung ang winawasak mo, ang Diyos ang nagtindig? Kawawa ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan ang tanda ninyo. Walang kakayahan ng tao para magtindig ng kabanalan. Walang kakayahan at kapangyarihan ng tao para gumawa sa kabanalan. Ang tutupad at may kakayahan ang pinagmumula ng banal na pinagbabalanal-banalan at pinakabanal at magpapabanal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magpakatotoo nang maging masaya kayo. Pagpalain kayo, may bukas pa. Ayan. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa. Para nang sa gayon, kung meron kang walang perang araw, bukas naman asahan mo magkakapera ka. Buhay ba ang Diyos? At kung may araw kang malungkot, huwag mo namang paghapunin yan. Ano? Dapat, nang malungkot ka nung magising, umuusad yung 1 oras, natatawa ka na. Umusad ang 2 oras, maligaya ka na. Umusad ang 3 araw. Aba, maligaya ka. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pagpalain kayo. Kaya dyan ang patotoo ng Ama. Iba siyang pumilos. Kapag siya nasa sayo, ang dating si ikaw ay iba na. Ngunit kung hindi siya nasa iyo, walang nababago. Tingin mo lang sa sarili mo, may nabago. Pero kapag sinuri ng Ama, wala pala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ikaw ang tumitingin sa sarili mong nagbago ka. Pero ang Diyos walang makitang pagbabago sa iyo. Nakakahiya ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Mas mainam ang Diyos ang humatol at humusgang, anak, nagbago ka na. Kaysa ikaw sa sarili mo, itakas mo sarili mong nagbago ka. Kahiya-hiya ka sa Kanya. Bayaan mo siya magtaas sa'yo, huwag ikaw ang magtaas sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mas mainam yung marinig mo sa kapwa mo nang nagsasabi sila na mabuti ka, kaysa ang sarili mo, ang sabihin mong mabuti ka, wala ka namang pagkapabuti. Nako, kakahiya ang taong ganito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, ang sabi nga, paparito ka pa lang, pabalik na ako. Paparoon ka pa lang, tapos na ako. Sisilang ka pa lang, nakita na kita. Kaya pag nakita kita, alam ko na itsura mo. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Yan ang Diyos na di pwedeng linlangin. Yan ang Diyos na di maring dayain. Yan ang Diyos na totoo, tapat kahit kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung dating pagkatao nyo, pag hindi kumpleto tulog nyo, mainit ang ulo nyo, sabi nyo nanlalambot kayo, masakit ang ulo nyo, nang natanggap nyo ng Diyos, dapat hindi na ganito katwiran nyo, sapagkat hindi nyo na mararamdaman yon kung siya nasa sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Totoong totoo yan. At di mo paniniwalaan yan kung hindi ka pa ganyan. Ngunit kung ganyan ka, tanggap na tanggap mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya para lalong tumitibay, tumatatag ang pananalig nyo sa puso nyo, sa isip nyo, huwag tao,
ang Diyos ninyo. Pagpalain kayo. May bukas pa. Masaya ba kayo? O galit kayo? Galit man kayo ngayon wala akong pakialam sa inyo. Basta, ano po, hindi ibig sabihin wala akong pakialam, hindi ko kayo pinakikialaman. Kundi, abay, anong kasalanan ko sa'yo, ba't magagalit ka sa akin? Tagapagsalita lang ako. De, tanungin mo yung Diyos kung mali yung sinabi niya. Pag mali yun, husgahan mo siya. Pag ikaw naman ang mali, huhusgahan ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga mahal, simpleng-simple. Pag marunong kayong tumanggap, masaya kayo. Pag di kayo marunong tumanggap, galit kayo. Kaya, pag di kayo masaya, demonyo na sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino? Ayaw naman tanggapin ng tao. Ba't hindi ka masaya kung nasa Diyos ka? Ba't di ka lumigaya kung nasa Diyos ka? Yan ang patotoo. Wala ka sa Kanya. Kaya hindi ka natatawa. Kaya hindi ka matawa. Kasi galit ka. Diba? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, hindi ako nanuluya. Ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nanggagalit. Ako'y nagpapatawa. Para matawa kayo. Kung ayaw nyo, di huwag nyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagpalain kayo. Ang taong magagalitin, sigurado, lumalapot ang dugo. Paano? Paano? Paano kung lumapot na lumapot yan? Kawawa kayo. Sige, sandali lang ang buhay. Tandaan ninyo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung gusto nyong magmahal, una nyong mahalin ay Ama. Kung gusto nyong magbago, una nyong kilalanin ay siya. Kung gusto nyong lumigaya, damhin nyo pagmamahal niya. At kung gusto nyong maging masaya, pag iniisip nyo kung ano-ano, isipin nyo ang magbago. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, ang matwid ang isip at ang tama ang pag-iisip, natutuwa sa tamang pananalita. Subalit ang ayaw tumanggap, nagpupuyos ang damdamin, pati isip ay hirap na hirap. Sino kaya ang kawawa? Bahala kayo sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya tumanggap kayo at di kayo madudumihan ng pag-iisip. Kaya tumanggap kayo nang matuwa ang puso nyo. Kaya tumanggap kayo nang makaunawa kayo. Kaya tumanggap kayo, huwag kay kuntsing sa Ama. Subalit, kung tanggap nyo naman ang Ama, pati si kuntsing tanggap nyo. Buhay bang Ama? Sapagkat, ang tinanggap nyo'y mapagmahal sa tao. Nakapwa nyo tao, si kunting hindi hayop tao. Adi mamahalin nyo rin. Kaya, kung nagmamahal kayo sa Ama, mahal nyo ang kapwa ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ang sarap ipagsigawan ang totoong ginagawa mo. Subalit kung di mo ginagawa, niloloko mo sarili mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sinasabi mo sa kapwa mo, mahalin mo kapwa mo, galit na galit ka naman. Sinasabi mo sa kapwa mo, huwag ka sinungaling, nangunguna ka sa kasinungalingan. Sinasabi mo sa kapwa mo, huwag ka mandaraya, dinadaya mo sarili mo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sasabihin mo sa kapwa mo, ang Diyos ay liwanag, dilim ang isip mo. Sasabihin mo sa kapwa mo, ang Diyos mo'y mabuti, masama gawa mo. Aba, huwag niyong linlangin siya. Pagpalain kayo, epata, mabuksan kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay,
galit ba kayo? Buhay po bang Diyos? Buhay bang Diyos? O kung hindi naman bukas sa puso niyo ang pagparito, at kaya lamang kayo pumaparito, may gusto kayong makita at may alamin. At pagkatapos niyong nalaman, ikukwento niyo naman din. Abay, kawawa kayo! Lagi kayong kawawa, lagi kayong tandaan. Kawawa kayo. Sapagkat yung kapwa nyo na nagpapakatutot, nagpapakabuti, walang iniisip kundi gumawa sa atas ng Ama. At kayo namang wala nang inisip kundi manira ng kapwa nyo, siulong kayo ng sulong. Hanggang kailan ang lahat may katapusan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lagi niyong tatandaan, si Jonas nasa loob ng isdang dambuhala, nakita kung paano ito iluwa. Ang Kristo'y namatay at nilibing, hindi nakita kung paano bumangon. Kayo, makikita lahat ng Ama. Ang sinasabi nyo naririnig, ang ginagawa nyo makikita. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya kung totoo siyang tinanggap nyo, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa nyo. Sumainyo ang kapayapaan. O Ama at Ama nila, tinuran mo ang marapat, pinarinig mo ang dapat, ang tunay sa iyo at matwid kang hinahanap, masusumpungan kang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? Ay, salamat. Dimdam mo. Oh, dimdam mo na. Alina ka maklak. Buhay ba ang Diyos? Kaya, alin ang masarap? Makinig sa chismis o mabuting balita? Alin ang masarap? Nakakahinga ng maluwag o naninikip ang dibdib sa sama ng loob? Alin ang masarap? Nakakatawa ka ng totoo o nagkukunwari ka? Alin ang masarap? Nakakakain ka kahit wala kang ulam. Ay, hindi ka pa kakainin ng Diyos na may walang ulam pag nasa Kanya ka. Alin ang masarap? Kumakain kang isang putahe, maraming putahe, nangiinggit ka naman ng kapwa mo, nakakasira ka ng puri. Ano ang ginagawa mo? Aba, kawawa ka. Diba? Kaya sabi nga ng Ama, napakabuti niya. Kung walang makain ng kapwa mo, bigyan mo kung mabuti ka. Kung may kinakain ka at masaya ka, ang kapwa mo na may gutom, aba, totoo ka ba sa kanya? Kaya kung wala kang maibigay, at di ka nakakapagbigay, ipanalangin mo na lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh kung ayaw mo namang ipanalangin kasi tamad kang manalangin, ikaw na lang ipapanalangin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ay, ba't ganyan ang mensahe? May pinatatamaan ba? Ulitin natin ang binasa. Para makaunawa ka. Wala ka palang naunawaan. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, wika ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa inyo kahit ng kamatayan, ang kapangyarihan ng kamatayan.
sapagkat ibig sabihin, namatay ang katawan, nabuhay muli ang kanyang paghahari sa iyong kaluluwa, natatahan sa kanyang kalangitan. At ang sinumang ipahintulot at anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot ko sa langit. Sa makatwid, pinahintulot ni Pedro at ng Ama na iyulat ang tamang pag-uugali, ang tamang dapat ginagawa nang hindi nahihirapan ang isip mo tao, nang hindi nahihirapan ang kalooban mo tao, nang hindi ka nagsasakit-sakitan tao, wala ka naman sakit, masama lang pala loob mo. Kaya ka may sakit, masama loob mo. Kaya ka nahihirapan, masakit ang loob mo. Kaya ka nasasaktan, masama loob mo. May galit ka sa kapwa mo, may hinanakit ka sa kapwa mo. Paano ka gagaling yan? Kahit na 10 tabletas lagukin mo araw-araw, sisikip pa rin ang dibdib mo. Yan. Kaya kayong lahat, gawin nyo ang mabuti na pagtanggap. Loob ninyo, kalooban nyo ay magagalak. Papayapa ang isip nyo, di na kayo maghahanap-hanap pa ng kausap nyo na kahit na sino pa, ang kakausapin nyo lagi, Ama, sapagkat sa Kanya kadadaing, Panginoon. Ako naway, tulungan mo. Panginoon, ako'y nalulumbay na totoo. Puso ko ay aliwit pagalakin mo. Puso ko ay matutong magmahal ito, Panginoon. Mabago ng ganap ako. Yan ang dapat niyong gawin. Mauna muna kayong magbago. At kapag nagbago kayo, makikita niyo ang pagbabago ng kapwa niyo. Sapagkat kung di pa kayo totoong nagbabago, wala na kayong nakita kundi gawa ng kapwa niyo. Wala na kayong sinuri kundi gawa ng mga ito. Kaya wala na kayong naging damdamin kundi galit sa kapwa niyo. Kaya kung di kayo nagdaramdam, nagagalit, nagsusuri ng gawa ng kapwa niyo, mabuti isip nyo, mabuti damdamin nyo, wala kayong guni-guni. Multo nyo, kaya natatakutan nyo. Gawa nyo, natatakot kayo. Kaya, hinahanap nyo, ilabas ang sarili nyo. Hinahanap nyo, malabas ang sarili nyo. Huwag, sapagkat habang nilalabas nyo ang sarili nyo para lamang magpakatotoo kayo sa pananaw ng kapwa nyo, ang Ama naman galit na galit sa inyo. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sino ka namang banal? Sino ka namang matwid? At lagi mo nakita mali ng kapwa mo. Yan ang hindi totoong ugali ng tao na dapat maghari ay ganito. Wala ka nang ginawa, kundi pagpatatama ng kapwa mo. Magpatama ka ng magpatama ng kapwa mo. Magparunggit ka ng magparunggit ng kapwa mo. Pag pinarurunggitan ka naman ay ayaw mo. Nag-iisip ka na nga, hitnalo. Ang tao mapagparunggit, mapag-isip sa kapwa-tao. Tanda ko ninyo, wika ng tao. Wika ko naman at pasubali ko. Ang taong mapagparunggit sa kapwa-tao, ugali niya ito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kapag kung hindi mo ugali yan,